Sa isang malayong baryo sa lalawigan ng Nueva Ecija, sa gitna ng malalawak na palayan at matataas na punong kahoy, namumuhay si Elmer, isang tahimik ngunit masipag na magsasaka. Payak ang kanyang buhay, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Sa halip, ginugol niya ang bawat araw sa pagtatanim ng palay, pag-aalaga sa kanyang lumang kalabaw na si Ginoo, at pakikipagkapwa sa ilang kapitbahay na itinuturing siyang isang simpleng lalaki na walang ambisyon sa buhay. Si Elmer ay ulila na mula pa pagkabinata. Sinalanta ng matinding sakit ang kanyang mga magulang noong siya'y 14 na taong gulang pa lamang. Wala siyang kapatid at walang kamag-anak na tumanggap sa kanya. Naiwan siyang mag-isa sa lumang bahay sa gitna ng bukid na minana ng kanyang ama. Simula noon, natuto na siyang bumangon at lumaban sa bawat araw. Ang pagiging magsasaka ay hindi niya pinili. Ito ang naging kanlungan niya sa kalungkutan at katahimikan. Ginoo, mukhang uulan na naman. Bulong ni Elmer sa kanyang kalabam habang ito'y tinatapik sa leeg. Kailangan nating maani ang natitirang palay bago malubog sa putik. Tahimik lamang si Ginoo, ngunit tila naiintindihan ang bawat sinasabi ng kanyang amo. Sa halos 10 taon nilang magkasama, siya lamang ang naging kausap ni Elmer sa maghapong pagtatrabaho. Araw-araw silang lumalaban sa init ng araw, sa lamig ng umaga, at sa bagyong dala ng panahon. Minsan, pinagtatawanan siya ng mga kabataan sa baryo dahil sa kanyang amoy lupa at gusgusing kasuotan. Isang beses, habang namimili ng pataba sa talipapa, may narinig siyang nagbiro mula sa grupo ng mga binatilyo. "Uy, si Mang Elmer, parang di na naliligo. Baka pati si Ginoo ang kadate niya sa pista." Sabay halakhak ng ilan. Hindi na lamang siya nagsalita. Tinanggap na lang niya ang pang-aadipusta, sanay na siya sa ganoon. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, ang puso ni Elmer ay may kabutihang bihira na sa mundong puno ng pag-aabuso. Isang matandang babae, si Aling Bising, ang malapit kay Elmer. Madalas niya itong tinutulungan sa pag-ani ng mga gulay sa bakuran. "Elmer anak, kung hindi dahil sa'yo, siguro gutom na ako ngayon," ani Aling Bising isang araw, habang nag-aabot si Elmer ng basket ng kamote. "Wala po yon, Aling Bising. Sayang naman kung mabulok lang sa lupa. Mas mabuti pong may makinabang," tugon niya, sabay ngiti. Walang kuryente sa barong-barong ni Elmer. Tanging kasera ang nagsisilbing ilaw niya sa gabi, at tubig mula sa poso ang kanyang inumin. Ang kanyang kasangkapan ay mga lumang gamit na minana pa sa kanyang ama. Isang kalawanging araro, sirang sako ng bigas na ginawang kurtina, at isang lumang bangkito na minsan na ring naging duya ng kanyang ina. Bagamat payak, hindi siya kailanman umasa sa iba. Hindi siya nangutang, hindi siya nagsugal at hindi siya nang api ng kapwa. Ang araw-araw na pagsikat ng araw ay sapat na dahilan para siya'y magpatuloy. Darating din ang panahon, Ginoo, minsan niyang sambit sa kalabaw habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga. "Hindi man ako umaman, gusto ko lang sana, bago ako kunin ng langit, ay may masabing may naiambag din ako sa mundo." Ila sumagot si Ginoo sa pamamagitan ng isang malalim na buntong hininga. Habang abala sa pagtatanim, minsan ay naiisip ni Elmer kung ano kaya ang buhay sa Maynila. Sa lungsod kung saan may mga gusaling halos abot na ang ulap at mga sasakyang hindi nauubos. Ngunit agad din niyang iniiwas ang isip niya roon. "Hindi para sa akin ang syudad," bulong niya. "Dito, kahit mahirap, may katahimikan." Sa hapon ng parehong araw, nadatnan niya ang isang batang umiiyak sa gilid ng ilog. "Anong nangyari sa'yo?" tanong ni Elmer. "Nalaglag po yung tinapay ko. Gutom na po ako," sagot ng bata, nanginginig sa lamig at gutom. Agad siyang lumapit sa bag niyang gawa sa sako at inilabas ang 3 balot ng nilagang kamote. "Oh, ito muna. Hindi ito tinapay pero masustansya." Sabay abot niya sa bata. Tumamo ito, ngumiti, at sabay takbo pa uwi. "Salamat po, Kuya Elmer." Simple ang eksenang yon, ngunit sa puso ni Elmer, yun ay sapat na. Ang makapagpakain ng gutom, makapagsalba ng ani, o kahit simpleng makangiti ang kapwa, ay nagbibigay saysay sa kanyang pag-iral. Sa bawat araw, lumalalim ang kanyang koneksyon sa lupa.
ang kanyang tunay na kayamanan. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng kanyang mundo, hindi niya alam na may paparating na bagyo sa kanyang buhay. Isang pagbabago na hindi niya inaasahan. Hindi niya ginusto, ngunit magbibigay ng panibagong kulay sa kanyang mundo. At magsisimula ang lahat sa isang araw na akala niya ay tulad lang ng iba. Madaling araw pa lang, gising na si Elmo, tulad ng nakagawian. Bumangon siya mula sa kanyang banig. Nagsindi ng dasera at nagkape gamit ang mainit na tubig na pinakuluan sa lumang kalan na dekahoy. Sa kalangitang wala pang araw, tanging mga kuliglig at huni ng uwak ang kanyang kasama. Halika na, Ginoo, may ibidenta pa tayong talong at sitaw sa bayan. Sa kanyang kanabaw habang inaayos ang pansamantalang harness na yari sa kinayas na kawayan. Hindi na niya dinadaan sa matagal na kansada patungong palengke. Mula pa noon, alam na ni Elmer ang isang shortcut sa gubat, isang matarip ngunit mas mabilis na daan na tumatagos mula sa likod ng kanyang bukirin patungong kabilang barangay. Doon siya dumaraan kapag kailangan niyang makatipid sa oras at pagod. Ang gubat na ito ay kilala sa kanilang lugar bilang pugad ng kalikasan. Hindi ito delikado sa mga sanay na sa paligid, pero maraming alamat at kwento ang ikinakalat ng matatanda tungkol sa mga ligaw na espiritu at ikbalang na di umano'y naninirahan doon. Ngunit hindi kailanman pinaniwalaan ni Elmer ang mga iyon. Sa kagisadong kabisado na niyang landas, pansin niyang may ilang pagbabago. May mga bakas ng gulong sa lupa, tila mula sa sasakyang hindi pangkaraniwan sa lugar. Sa kanyang pagsusuri, hindi iyon mula sa kariton o motorsiklo gaya ng gamit ng mga taga-baryo. Mas malalim ang uka at mas malawak ang guhit. Mukhang may dumaan dito na hindi taga rito. Bulong niya sa sarili habang sinusundan ang bakas. Sa sumunod na mga araw, hindi na nawala ang kanyang interes sa mga misteryosong gulong. Tuwing dadaanan niya ang daan pakuntang palengke, lalo niyang napapansin na mas tumitindi ang presensya ng tao sa gubat. May mga natatapakan siyang sirang foil packs ng imported na pagkain, sigarilyo, at minsan ay bote ng energy drink. Minsan, habang nasa gitna siya ng landas, may narinig siyang mahihinang tunog, parang makina na may tinatakbo sa di kalayuan. Huminto siya, pinakinggan muli. Tila may humahagibis na sasakyan sa mismong kagubatan. Nang sumilip siya sa pagitan ng mga puno, natanaw niya sa malayo ang likod ng isang kulay itim na sasakyan, tila SUV, na mabilis na nawala sa paningin. Anong ginagawa ng ganong sasakyan dito? Tanong niya sa sarili habang pilit iniisip kung may mga bagong dayo sa lugar. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga, binuksan ni Elmer ang kanyang lumang cellphone. Wala itong signal. Sa kanilang lugar, tanging sa tuktok ng burol, malapit sa palayan, nakakakukuha ng bar signal. Ngunit hindi na niya sinikap pa dahil sanay na siyang wala ni isang tawag o mensahe. Kinabukasan, muling dumaan si Elmer sa shortcut. Ngunit may isang bagay ang hindi niya inaasahan. Sa gilid ng makitid na landas, sa tabi ng mga damo, nakita niya ang isang bagay na hindi nararapat naroon. Isang sapatos na pambabae. Malinis ito at tila mamahalin. Kulay cream na may maliliit na budil ng kristal sa gilid. Halatang hindi ito pag-aari ng taga-baryo. Napakunot ang kanyang noo. Inikot niya ang tingin sa paligid, ngunit walang tao. Napaluhod siya at sinipat ang paligid at sa hindi kalayuan, may nakita siyang bahagyang pagkagalaw ng mga dahon para bang may dumaan na mabigat. Hindi ito ordinaryong nangyayari rito. Mahina niyang sabi. Dahil sa pagkabahala, minarkahan niya ang lugar sa pamamagitan ng pagtatali ng pulang panyo sa isang sanga. Isinulat din niya sa lumang notebook ang eksaktong petsa at oras ng kanyang nakita, gaya ng turo sa kanya noon ng kanyang yumaong ama. Kapag may kakaiba sa paligid, huwag kalimutang isulat para may alaala ka sa hinaharap. Sa mga sumunod na araw, lalong dumami ang kanyang napapansin. Sa isang bahagi ng daan, may mga yupi sa damuhan.
Para bang may camping na ginawa, may mga putol na sanga at tila may tinangkang itagong apoy, may uling at sunog na papel. Ngunit pagdaan niya kinabukasan, malinis na muli ang lugar, parang walang nangyari. Isang gabi habang umuulan at nasa loob siya ng kanyang barong-barong, narinig niyang may kumalabog sa may kakahuyan. Hindi niya makita kung ano, ngunit nakaramdam siya ng malamig na kilabot sa katawan. Hindi takot sa multo, kundi sa ideya na baka may masamang nangyayari sa gubat na hindi nila alam. Ginoo, kung makapagsalita ka lang, sana may masabi ka sa akin. Bulong niya habang hinahaplos ang kalabaw na nahiga na sa sulok. Hindi na siya mapakali. Kinabukasan, nagpasya siyang sundan ang landas mula sa sapatos na nakita niya. Bit-bit ang itak at maliit na lampara. Binalikan niya ang lugar. Doon, sa mas masukal na bahagi ng kagubatan na hindi pa niya nararating, napansin niyan may tila kinaladkad sa lupa. Mga sapot ng damo na tila may mabigat na hinila. Doon na nagsimulang humigpit ang dibdib ni Elmer. Hindi pa niya alam ang buong katotohanan, pero alam niyang may taong nangangailangan ng tulong. At bagamat simple siyang magsasaka na walang armas o kakayahang makipaglaban sa masamang loob, alam niyang ang kanyang konsensya at puso ay hindi papayag na hindi niya sundan ang landas na iyon. Isang landas na magdadala sa kanya sa pinakamalaking pagbabago ng kanyang buhay. Dahil sa sunod-sunod na kakaibang pangyayaring nakita sa kagubatan, ang bakas ng gulong, ang mamahaling sapatos at ang mga senyales ng pagtatago, hindi na matahimik si Elmer. Sa kabila ng takot, may kung anong bumabagabag sa kanya na hindi niya kayang baliwalain. Alam niya sa sarili niyang may taong nangangailangan ng tulong at hindi siya papayag na manatiling bulag sa kanganib na iyon. Maagang gumising si Elmer kinabukasan. Bit-bit ang itak na lagi niyang ginagamit sa panggapas at isang lumang lampara, muling tinahak ang dating daan. Ngunit ngayon, pinili niyang sundan ang bahagi ng gubat na palaging iniiwasan ng marami. Ang pinakamasukal, matahimik at tila walang landas na inatahak. Habang lumalalim siya sa gubat, unti-unting sumisikip ang paligid. Ang mga puno ay mas malalapit sa isa't isa at ang sinag ng araw ay hirap makalusot sa mga dahon. Sa ilalim ng mga paa niya, humahakbang siya sa malambot na damuhan na tila ilang linggo nang hindi nadadaanan. Ngunit sa kanyang kanan, may isang mahinang tunog na sumalubong sa kanyang pandinig. Isang tunog na hinding-hindi niya inaasahan marinig sa gitna ng gubat. Mahinang ungol, halos parang iyak, at kasabay nito, tunog ng bakal, para bang kadena na kinakaluskos. Mabilis ang tibok ng puso ni Elmer. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinanggagalingan ng tunog. Hinawi ang mga damo at baging na humaharang sa kanyang daraanan. Hanggang sa likod ng isang malaking punong may ugat na nakaalsa, ay bumungad sa kanya ang isang tanawing hindi niya kailanman malilimutan. Isang dalaga, walang malay, nakagapos ang mga kamay at paa gamit ang kadena at duct tape. Madungis ang suot na puting blouse na may dugong tumapon sa manggas. Ang mukha nito ay may pasa sa gilid at ang mga binti ay puno ng gasgas. Sa tabi nito ay isang lumang bag na napunit na, tila tinangkang itago. "Diyos ko po!" bulong ni Elmer habang mabilis na lumapit sa babae. Inilapad niya ang itak at tinanggal ang dalang lampara. Inilawan ang mukha nito. Miss, gising ka ba?" Mahinang tawag niya. Ngunit hindi ito gumagalaw. Agad niyang sinipat ang pulso nito. May tibok, mahina, pero naroroon. Lumuwag ang kanyang dibdib. Hindi pa huli ang lahat. Kumuha siya ng kutsilyo mula sa kanyang baywang at dahan-dahang pinutol ang duct tape na nakatali sa mga kamay. Inalis niya ang kadena at sinikap itayo ang babae. Ngunit nang buhati niya ito, napansin niyang sobrang gaan ng katawan nito. Tila ilang araw nang hindi nakakain o nakainom. "Anong klaseng demonyo ang gumawa nito sa iyo?" usal niya habang pasaning buo ang dalaga at nagsimulang bumalik sa kanyang barong-barong. Mahirap ang daan pabalik dahil bitbit niya ang dalaga. Kailangan niyang iwasan ang matutulis na sanga at madulas na lupa. Umabot ng halos 1 oras bago niya narating ang kanyang barong-barong, pawis na pawis at hapong-hapo.
Nilatag niya ang dalaga sa kanyang banig at agad na kumuha ng tubig mula sa galon. Pakiusap, uminom ka, kahit kaunti lang. Aniya habang pinapaapaw ang isang kutsara ng tubig sa bibig ng dalaga. Kahit paano, lumunok ito ng kaunti. Palatandaan na may lakas pa siyang natitira. Kumuha rin siya ng malinis na basang tela at pinunasan ang mukha ng babae. Inalis ang mga utik sa binti at dugo sa kanyang braso. Habang patuloy na nililinisan ang sugat nito, napansin niyang hindi ito basta-bastang babae. Maayos ang tabas ng kanyang buhok, manipis ang kanyang mga kuko na halatang sanay sa pag-aalaga sa sarili. Kahit sa kabila ng kanyang kalagayan, kita ang pagkadisente at asal na hindi pang probinsya. Kinagabihan, habang patuloy ang ulan sa labas at panakanakang kumukulog, nagising bigla ang dalaga. Napabalikwas ito ng bangon, tumilapon ang baso ng tubig sa sahig at namilog ang, "Sino ka? Anong ginagawa ko rito?" Sigaw niya habang lumalayo mula kay Elmer. "Sandali lang. Huwag kang matakot. Ako si Elmer. Ako yung nakakita sa'yo sa gubat. Ilang oras ka nang walang malay. Ginapos ka." Paliwanag niya habang dahan-dahang inilalayo ang sarili para hindi ito lalong matakot. "Walang malay?" Ulit ng babae, habol ang hininga. Hawak ang dibdib. "Saan? Saan ako galing? Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Pero nakita kita, nakagapos, may pasa. Sa malapit sa creek. Pasensya ka na kung dito kita dinala. Wala kasi akong ibang alam puntahan at wala ring signal ang cellphone ko." Sabay abot ng tuwalya. Tahimik ang dalaga habang nag-aayos ng sarili. Kita sa mukha nito ang lungkot at pagkalito. "Ano nga palang pangalan mo?" Tanong ni Elmer. "Clara. Clara Montenegro," sagot nito, halos pabulong. Hindi pamilyar kay Elmer ang apelyido, ngunit nanatili siyang nakikinig. Ayaw niyang pilitin si Clara na magsalita kung hindi pa ito handa. Sa sumunod na mga minuto, pinakain niya ito ng lugaw na gawa sa bigas na sarili niyang inani. Sa bawat subo, unti-unting bumalik ang lakas ni Clara. Tahimik lamang silang dalawa habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa bubong ng kanyang bahay na pawid. Bago siya matulog, tinakpan ni Elmer si Clara ng kumot. "Kung gusto mong umalis bukas, ihahatid kita sa bayan. Pero habang andito ka, ligtas ka. Pangako yan," ani Elmer. Sabay upo sa silyang kawayan sa tabi ng pintuan. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Clara, bahagyaman ngunit totoo. Sa katahimikan ng gabing iyon, sa simpleng kubo ng isang hindi kilalang magsasaka, muling nabuhay ang pag-asa sa isang babaeng muntik ng mapahamak. Kinabukasan, mas maliwanag na ang sikat ng araw. Pumatailan lang ang amoy ng bagong lutong lugaw sa hangin at marahang lumalagaslas ang mga dahon ng mangga sa labas ng barong-barong ni Elmer. Hindi pa man sumisikat ang araw nang buo ay gising na siya. Abalang pinakukuluan ang tubig at hinahalo ang niluluto habang sinisilit, paminsan-minsan ang natutulog na si Clara. Tahimik pa rin si Clara sa kanyang pagkakahiga, ngunit mas maayos na ang kulay ng kanyang mukha. Wala na ang maputlang anyo at ang kanyang paghinga ay mas malalim at mas kalmado na. Nang mapansin ni Elmer na gumalaw ito at marahang dumilat, agad siyang napangiti. "Magandang umaga," bati niya. "May lugaw ulit? Gusto mong kumain?" Napatingin si Clara sa kanya. Tahimik pa rin, ngunit na yon ay mas alerto na ang kanyang mga mata. Tumango lamang siya at marahang bumangon. Dahan-dahang nilapitan ni Elmer ang maliit na mesa at inilapag doon ang plato ng lugaw at isang basong maligamgam na tubig. "Salamat," mahina niyang sabi. "Kahapon, pasensya ka na. Nagulat lang ako." "Walang problema. Normal lang naman siguro yon. Lalo na't sa gubat pa kita nakita." Sagot ni Elmer habang nakaupo sa kaharap na bangkit. Habang kumakain si Clara, tahimik si Elmer. Pinagmamasdan niya ang kilos ng babae. Ang maingat nitong paghawak ng kutsara, ang paraan ng paghupo nito na tila sanay sa wastong asal. Halatang hindi ito lumaki sa hirap o sa kanayunan. "Galing ka ba talaga sa Maynila?" tanong niya. Sinisikap hindi magmukhang mausisa. Tumigil saglit si Clara bago tumango. "Oo, sa Makati. Pero hindi ko maalala kung paano ako nakarating doon sa gubat."
May alam ka bang humuli sa'yo? Muling nanahimik si Clara. Tila may bumabalik sa kanyang alaala, ngunit ayaw pa niyang sabihin. Sa halip, binago niya ang usapan. Saan ba ako talaga napulot? Tanong niya. Sa loob ng gubat, sa may malapit sa creek. Nakagapos ka, may pasa ka sa braso. Kung hindi ako nagdaan doon, baka hindi na tinapos ni Elmer ang kanyang sasabihin. Hindi niya kayang bigkasin ang maaaring kinahinatnan ng babae kung hindi niya ito natagpuan. Napalunok si Clara. Halatang binabalikan ng isip niya ang mapait na bahagi ng nakaraan, ngunit hindi pa buo ang kanyang alaala. Hindi rin niya maitugma kung kailan o paano siya dinukot. Parang butas-butas ang kanyang gunita. Kaya't para sa kanya, ang kasalukuyan ay isang misteryong puno ng kawalan ng kasiguruhan. Pagkatapos kumain, tumayo si Clara at lumabas ng kubo. Inanalayan siya ni Elmer, ngunit tumanggi siyang hawakan. Ayaw niyang magmukhang mahina. Sa labas, nasilayan niya ang tanawin, palayan sa magkabilang panig, bundok sa malayo at ang tila katahimikan na bihira niyang maramdaman sa lungsod. Napakatahimik dito, ani Clara, habang pinupunasan ng tuwalya ang pawis sa noo. Oo, tahimik pero minsan malungkot din, sagot ni Elmer habang pinapainom si Ginoo. Habang naglalakad-lakad si Clara sa paligid ng bukid, napansin niyang kakaiba ang mga gamit ni Elmer. Wala itong kahit anong modernong kagamitang pangsaka. Lahat ay manual, kalabaw, araro, tabo, at PC. Wala kang makina o generator? Tanong niya. Wala, hindi ko kayang bumili. Tsaka mas sanay na ako sa ganito. Hindi rin naman ako umaasa na yayaman pa ako. Basta makakain ng 3 beses sa isang araw ayos na, sagot ni Elmer. Napaisip si Clara. Lumaki siya sa marangyang buhay. Aircon, driver, imported na pagkain. Ngunit heto siya ngayon, nakaupo sa isang tahoy na bangko sa gitna ng bukid, nakasuot ng pinahiram na lumang damit ni Elmer. Kumakain ng lugaw at iniinom ang tubig poso. At sa kabila ng lahat, nararamdaman niyang mas ligtas siya rito kaysa sa mga mamahaling pader ng kanilang mansyon. May iba pa bang nakatira malapit dito? Tanong ni Clara. May mga kalapit din, mga 5 kilometro pa sa kabila, pero bihira akong makita. Ako lang ang nakatira sa bandang gitna ng palayan. Hindi rin ako masyadong lumalapit sa kanila. Wala naman kasi akong pamilya. Bakit? Tanong ni Clara. Maagang namatay ang mga magulang ko. Tapos, wala namang gustong tumanggap sa akin noon. Kaya ito, sinanay ko ang sarili ko na ako lang. Mas madali pag hindi ka umaasa, sagot ni Elmer, habang pinipisil ang tuyong palad. Hindi na sumagot si Clara. Sa loob-loob niya, nararamdaman niyang hindi ito basta-bastang magsasaka. May lalim ang mga mata ni Elmer. May sakit na tago sa mga salita. At kahit simpleng magsalita, ramdam niyang totoo at hindi nagpapanggap. Kinagabihan, muling bumuhos ang ulan. Sa loob ng barong-barong, nakaupo si Clara sa tabi ng bintana habang pinapakinggan ang patak ng ulan sa bubong. Si Elmer naman ay nagsasaing sa gilid, pinapasok ang mainit na singaw ng niluluto. Pwede ba akong magtanong? Tanong ni Clara habang patuloy sa pagtanaw sa dilim. Sige. Bakit hindi ka natakot nung nakita mo akong nakagapos? Hindi mo naman ako kilala. Baka sindikato pa ako o kaya pain lang. Tumigil si Elmer sa paghahalo ng sinaing. Sumandal sa dingding, huminga ng malalim. Kasi sa mata ko, babae ka, tao ka, nangangailangan ng tulong. At sa isang mundong punong-puno ng panlalamang at pagkakanya-kanya, kung hindi ko man lang kaya tumulong sa kapwa, anong silbi pa ng buhay ko? Tumahimik si Clara sa unang pagkakataon. May kakaibang init ang dumaloy sa kanyang dibdib. Hindi ito romantik na pagtingin, kundi isang damdaming matagal na niyang hindi nararamdaman. Tiwala. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Clara sa banig, si Elmer naman ay gising pa rin, pinagmamasdan ang ulan sa labas. Sa kanyang isip, hindi pa rin niya alam kung sino si Clara. Ngunit isang bagay ang sigurado siya, magbabago ang takbo ng kanyang mundo. At nagsimula na ito. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Clara. Bagamat ligtas na siya sa piling ni Elmer, ang kanyang isipan ay tila binibiyak ng mga putol-putol na kalaala.
mga imahe ng takot, boses ng mga lalaking galit, at mga aninong humahablot sa kanya sa gitna ng gabi. Sa bawat paggising niya, may kasamang paghinga ng malalim, pawis sa noo at panibagong tanong sa kanyang sarili. Isang gabi, habang tahimik na nagluluto si Elmer ng nilagang saging sa kahoy na kalan, napapalikwas si Clara mula sa kanyang higaan. Hingal na hingal, basa ng pawis ang kanyang leeg at may luha sa kanyang mga mata. Napabalik si Elmer sa loob ng kubo at mabilis na lumapit. "Clara, ayos ka lang ba?" tanong niya, halatang nag-aalala. "Naalala ko na, may apoy, may usok. May mga lalaking nakaitim. Tinakpan nila ang bibig ko. Tapos, may tumulak sa akin. Isinakay ako sa sasakyan." Umupo si Elmer sa tabi ng babae at marahang iniabot ang basong may tubig. "Uminom ka muna." Dahan-dahan lang. Habang humihigop ng tubig si Clara, napansin ni Elmer ang nangingingid nitong mga kamay. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang kinapa ang mga susunod na tanong. "Alam mo na ba kung sino ka? O kung sino ang mga taong yon?" Tumango si Clara. "Oo, ako si Clara Montenegro. Anak ako ni Raul Montenegro, isang negosyante sa Makati. May sarili siyang kumpanya ng construction at real estate. Malaki yun, sikat." Hindi nakaimik si Elmer. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang ang dalagang nasa harap niya ay hindi basta-basta. Anak pala ito ng isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Ngunit imbes na matauhan, mas lalo siyang naguluhan. "Bakit? Bakit kanila dinukot?" tanong niya sa watas. "Hindi ko alam lahat ng detalye, pero may kinalaman ito sa tatay ko. May nakaalitan siyang mga tauhan sa dati naming project sa Batangas. Isa sa kanila, inanggal sa kontrata. Pero hindi ko alam na abot sila sa ganito." Pinigilan ni Clara ang luha, pero lumabas pa rin. Tahimik si Elmer. Hindi siya eksperto sa mga ganitong bagay. Ang alam lang niya ay palayan, tubig-ulan, at pamumuhay sa katahimikan. Ngunit naramdaman niyang mas malalim ang kwento ni Clara. Hindi lang ito simpleng kidnap. May kasamang galit, paghihiganti, at malamang politika o negosyo. "Bakit hindi mo sinabi agad sa akin?" tanong niya. "Natakot ako. Baka isipin mong pinipeke ko lang. Hindi ko ring alam kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan. Pero ngayon, alam kong ligtas ako dito." Nag-init ang tenga ni Elmer sa sinabi ni Clara. Hindi siya sanay mapuri o pagkatiwalaan ng ganitong klasing babae. Ngunit naramdaman niyang hindi iyon pakitang tao. Totoo ang tinig, totoo ang titig. Sa mga sumunod na araw, naging mas alerto si Elmer. Tuwing pupunta siya sa talipapa upang bumili ng asin o bigas, dumadaan siya sa mas mahahabang daan upang matiyak na walang sumusunod. Pinag-iisipan niyang lumapit sa barangay kapitan, ngunit nag-aalangan siya dahil baka makuha ng maling tao ang impormasyon. Isang araw, habang nagdidilig siya ng mga tanim na gulay, lumapit si Clara at umupo sa lilim ng punong mangga. "Elmer," tawag niya. "Iniisip ko, baka pwede mo akong ihatid sa pinakamalapit na himpilan ng pulis. Kailangan kong makontak ang tatay ko. Baka kung anong iniisip na niya sa nangyari sa akin." Napaisip si Elmer. Ayaw niyang mapahamak si Clara. Ngunit alam din niyang hindi sila maaaring manatili sa kubo ng matagal. Sa pagkakataong iyon, mas naging malinaw sa kanya na panahon na para humingi ng tulong. "Sige," sagot niya. "Pero bukas ng madaling araw tayo aalis. Hindi pwedeng sa araw, mas delikado. Sasabayan natin yung hamog at ulan para hindi ka pansin-pansin." Nang gabing iyon, habang nag-iempake si Elmer ng ilang biskwit at tela, lumapit sa kanya si Clara. "Elmer, salamat ha. Hindi ko akalaing may taong tutulong sa akin na walang hinihinging kapalit. Kahit na sino pa ako." "Wala yon. Tao ka rin. At kung ako yung nasa kalagayan mo, sana may tumulong din sa akin," sagot ni Elmer. Habang pinapatong ang kumot sa makeshift bag nila, huminto saglit si Clara. "Isa pa. Kung sakali, gusto kong bumalik dito. Kapag natapos na ang lahat ng ito, may gusto pa akong malaman tungkol sa lugar na to. At sa'yo." Ngumiti si Elmer. Pero hindi siya nagsalita. Sa puso niya, nagsisimula ng mabuo ang isang damdamin na ayaw pa niyang pangalanan. Kinabukasan, sa unang liwanag ng araw, bitbit nila ang ilang gamit at maingat na nilisan ang kubo.
Hindi alam ni Elmer kung ano ang sasalubong sa kanila sa bayan. Pero sa bawat hakbang nilang dalawa sa masukal na daan, alam niyang isang bagong yugto na ang kanilang papasukin. Hindi lang bilang tagapagligtas at naligtas, kundi bilang dalawang taong tinatahi ng pagkakataon at pananampalataya. Madaling araw pa lamang ay gumising na si Elmer. Habang ang hamog ay unti-unting bumababa sa palayan, tahimik niyang inilagay sa sako ang ilang nilagang kamote, bote ng tubig poso at ilang lumang damit para kay Clara. Mahina pa rin ang ulan at para sa kanya, iyon ang pinakamagandang panangga sa anumang matang mapagmatyag. Nang handa na ang lahat, tinapik niya si Clara na nakahiga sa loob ng barong-barong. "Clara, gising na. Kailangan nating umalis habang madilim ta." Tumango lamang ang dalaga. Sa mga mata nito, naroon ang kaba, ngunit determinasyon na rin. Wala na ang dati nitong takot. Tila napalitan na iyon ng lakas na unti-unti nitong muling binubuo mula sa pagkawasak. Naglakad sila sa gilid ng palayan. Bit-bit ni Elmer ang sako habang si Clara ay nakasunod. Nakasuot ng lumang jacket na binawang pangtakip sa kanyang katawan. Hindi sila dumaan sa karaniwang daan. Sa halip, pinili nilang gumitna sa masukal na bahagi ng gubat. Mas mahaba ngunit mas tago. "Sigurado ka bang ligtas to?" bulong ni Clara habang tinatapakan ang madulas na bahagi ng lupa. "Elmer, may mas naririnig ka pa ba sa gubat nitong mga nakaraang araw?" Tanong pa niya habang lilinganinga sa paligid. "Wala na, pero mas mabuting handa tayo sa lahat ng posibleng mangyari," sagot ni Elmer habang hawak ang itak sa kanang kamay nakatago sa likod ng katawan. Halos 40 minuto na silang naglalakad nang marinig nila ang mahinang ugong. Sa simula, inakala ni Elmer na ulan lang ito, ngunit unti-unting lumalakas ang tunog, parang makina ng sasakyang mabilis na tumatakbo. Pinilit nilang tumakbo sa masukal na damuhan, ngunit bago pa man sila makalayo, isang itim na SUV ang humarang sa gitna ng landas. Bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang lalaking nakaitim at may dalang baril. "Tumigil kayo dyan," sigaw ng isa. Napahigpit ang kapit ni Elmer sa braso ni Clara. "Takbo ka, Clara. Ngayon na," bulong niya, sabay tulak sa dalaga patungo sa kabilang bahagi. "Pero!" Wala nang pero. Takbo! Habang si Clara ay mabilis na tumakbo sa direksyong kabisado na nila, hinarap ni Elmer ang dalawang lalaki. Nakaamba ang itak sa kanyang gilid, ngunit malinaw sa kanya na wala siyang laban sa baril. Hindi niya kayang tumakbo dahil alam niyang mahahabol nila si Clara kung wala siyang gagawin. "Sino ka ba? Nasaan ang babae?" tanong ng isa habang nakatutok ang baril sa dibdib ni Elmer. "Wala akong alam sa sinasabi niyo," sagot niya, kalmado pero matatag. "Huwag kang magpanggap. Kasama mo siyang umalis. Nakita namin kayo kanina pa," bulyaw ng ikalawang lalaki. Bago pa makalapit ang mga ito, mabilis na tumakbo si Elmer papalayo. Dinadala ang atensyon ng mga lalaki. Sinadya niyang mabuwal sa matarik na bahagi ng landas at bumulong pababa sa mabatong gulod. Narinig niya ang isang putok ng baril, ngunit hindi siya tinamaan. Sa pagbagsak niya, sumabit ang kanyang braso sa sanga ng puno at nagkalasog ang balat nito. Habang nakahiga sa putik, napansin niyang wala na ang mga lalaki sa itaas. Dahan-dahan siyang gumapang sa gilid, nagtago sa pagitan ng mga ugat ng punong kahoy at sinubukang pigilan ang pagdurugo gamit ang punit na tela mula sa kanyang sako. Samantala, si Clara ay patuloy na tumatakbo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Sa kabutihang palad, natanaw niya mula sa malayo ang maliit na kubo ng isang matandang babae na minsan nang binanggit ni Elmer, si Aling Turing, isang manggagamot na naninirahan sa pinakadulo ng baryo. Kinatok ni Clara ang pinto. Pagkabukas, nagulat si Aling Turing sa anyo niya. Basang-basa, maputik at hingal na hingal. "Nay, kailangan ko po ng tulong. Nasugatan si Elmer. Hinahabol po kami." "Pasok ka, Hija. Pasok. Huwag kang matakot," sagot ng matanda, habang agad na pinasok sa loob si Clara. Ilang minuto pa ay narinig nilang muling dumaan ang SUV sa harap ng kubo, pero mabilis itong nawala sa kalsada. Nang humupa ang tensyon,
nagpadala agad si Aling Turing ng bata patungo sa opisina ng barangay Tanod para humingi ng saklolo. Samantala, matapos ang halos 1 oras ng paglalakad at paggapang, narating rin ni Elmer ang kubo ni Aling Turing. Hapo, duguan ang braso at may bahid ng putik sa kanyang mukha. Nang makita siya ni Clara, agad siyang nilapitan at niyakap. "Elmer!" sigaw ni Clara habang lumuluha. "Mabuti na lang, nakatakas ka." Bulong ni Elmer habang nanginginig sa sakit. "Ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Baka kung ano na ang nangyari kung di mo ko iniligtas." Agad na nilinis ni Aling Turing ang sugat ni Elmer gamit ang halamang gamot at pinagpahinga ito sa banig. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga tanod at inihatid sila sa lungsod ng Cabanatuan upang humingi ng tulong sa pulis. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Clara habang hawak ang sugatang kamay ni Elmer. Sa kabila ng kaba, naroon ang kakaibang pakiramdam sa puso niya. Isang lalaking halos hindi niya kilala, ngunit nagbuwis ng buhay para sa kanya. At isang damdaming hindi niya alam kung saan hahantong, pero gusto niyang tuklasin. Sa unang pagkakataong matapos ang mga araw ng takot at pagkakubli, nakatuntong si Clara muli sa sibilisasyon, mula sa alikabok at putik ng tagubatan. Ngayon ay tahimik siyang nakaupo sa loob ng police station sa lungsod ng Cabanatuan, habang hawak-hawak pa rin ang sugatang kamay ni Elmer. Sa paligid ay may mga pulis na abalang nagkukumpuni ng papeles, at isang imbestigador ang naghahanda ng report para sa kaso ng paggidnap. "Miss Clara, makakasigurado po kayong tutulungan namin kayo. Kinokontak na rin po namin ang inyong ama," pahayag ng hepe ng istasyon na si Inspektor Carlos Belmonte. Tahimik lamang si Clara. Halatang nangingibabaw pa rin ang trauma sa kanyang mga mata. Ngunit may kakaibang linaw na rin ito ngayon. Tila unti-unting bumabalik ang lakas ng loob. Sa tabi niya, si Elmer ay nakabandage ang braso, nakasandal sa bangko, ngunit nananatiling alerto at mapagmatyag. Nang mapansin ni Clara ang kanyang katahimikan, hinawakan niyang muli ang kamay ni Elmer at bumulong. "Hindi ko alam kung anong sasabihin, pero salamat. Hindi mo kailangang magsalita. Basta ligtas ka, ayos na ako," tugon ni Elmer, bagamat halatang pagod na pagod. Makalipas ang halos 2 oras ng pag-iimbestiga at pagtawag, dumating ang isang maranyang itim na sasakyan sa harap ng himpilan. Pagkabukas ng pinto, isang matandang lalaki na may puting buhok, suot ang mamahaling Amerikana at dark glasses, ang bumaba. Ang bawat yapak niya ay punong-puno ng awtoridad. "Clara!" sigaw niya, habang mabilis na nilapitan ang anak. At tatay, halos mapahagulgol si Clara habang niyakap ang ama ng mahigpit. Hindi alintana ang mga luhang biglang tumulo sa kanyang pisngi. Si Don Raul Montenegro, isang taong kilala sa mundo ng negosyo bilang istrikto, walang sinasanto at bihirang magpakita ng emosyon, ay tuluyang yumuko at niyakap ng buong higpit ang anak na matagal niyang inakalang nawala na. Akala ko hindi na kita makikita. Diyos ko, Clara, patawad kung hindi kita naprotektahan." Anas ni Don Raul. Matapos ang ilang minutong tagpo, tinuro ni Clara si Elmer na nakatayo na ngayon sa isang sulok, halos nahihiyang hindi makatingin sa kanila. "Tay, siya po ang nagligtas sa akin, si Elmer. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako ngayon." Lumingon si Don Raul kay Elmer. Tahimik ang tagpong iyon, isang bilyonaryo at isang simpleng magsasaka, magkatapat. Ang isa'y punong-puno ng yaman, ang isa na may walang ibang kayamanan, kundi dangal at kabutihan. "Maraming salamat, iho," wika ni Don Raul habang inilalapit ang kamay kay Elmer para makipagkamay. Agad namang umiling si Elmer. "Wala pong anuman, ginawa ko lang po ang tama. Tao po siya, nangangailangan ng tulong, hindi ko po kayang iwan." Tila namangha si Don Raul sa sagot na iyon. Isang sagot na hindi sinadyang tumama sa puso niya. Isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig sa mundo ng negosyong puno ng pakinabang at kasinungalingan. Bago sila umalis ng istasyon, inalok ng pamilya Montenegro si Elmer ng pansamantalang tutuluyan habang nagpapagaling. Bagamat ayaw sana niya, hindi siya pinayagan ni Clara na bumalik pa muna sa bukid. "Hindi kita mapapayagang bumalik sa kubo ming mag-isa habang sugatan ka. Hindi ngayon, Elmer,"
Hindi pa. Mariing pahayag ni Clara. Dinala si Elmer sa guest house ng Montenegro sa loob ng isang malaking compound sa lungsod. Doon, sa isang kwartong may puting kurtina, malampot na kama at aircon na tila isang pangarap, siya pansamantalang nanirahan. Kinabukasan, habang nagpapahinga siya, dumating si Don Raul. Bitbit nito ang isang envelope at isang piraso ng dokumento. Elmer, simula ng bilyonaryo. Kung may paraan man akong maisusukli ang ginawa mong kabutihan, ito na yon. Inabot niya ang sobre. Nang buksan ito ni Elmer, nakita niya ang isang tseke, 1,000,000 piso, kasama ang alok na trabaho bilang foreman sa isa sa mga proyekto ng kumpanya ni Don Raul. Pasensya na po, sir. Mahinang sagot ni Elmer habang ibinabalik ang sobre. Hindi ko po kaya tanggapin to. Hindi po ako tumulong dahil may kapalit. At hindi rin po ako karapat-dapat na ilagay sa lugar na yon. Hindi ako marunong sa mga ganyan. Nanlaki ang mata ni Don Raul. Tila hindi makapaniwala. Sanay siya sa mga taong sinasamantala ang kahit anong pagkakataon para makalapit sa kanya. Ngunit heto ang isang taong may sugat sa braso. Walang kayamanan, walang koneksyon, at tinanggihan siya. Hindi kita maintindihan. Alam mo ba kung gaano kahirap makakuha ng tao na katulad mo? Tanong niya. Hindi po pera ang sukatan ng buhay. Gusto ko lang pong makauwi sa bukid. Gusto ko lang manahimik, sagot ni Elmer. Hindi sumagot si Don Raul. Sa halip, tumayo ito at tinapik sa balikat si Elmer. Kung ganoon, magpagaling ka muna. At kung magbago man ang isip mo, bukas ang pintuan. Nang gabing iyon, dumaan si Clara sa kwarto ni Elmer. Bitbit ang dalang prutas, umupo siya sa tabi ng kama. Hindi mo talaga tinanggap? Tanong niya. Hindi ko kailangan ng limpak-limpak na pera para masabing may silbi ako sa mundo, sagot ni Elmer. Mumiti si Clara at sa unang pagkakataon ay ibinaba ang kanyang ulo sa balikat ni Elmer. Salamat, dahil sa'yo nakita ko kung sino talaga ang mga tao sa paligid ko. At kung sino ako sa mata ng iba, bulong niya. Tahimik lamang si Elmer, ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang damdaming unti-unting sumisibol. At kahit hindi niya pa ito maipaliwanag, alam niyang mula sa araw na iyon, magsisimula ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Isa na kung saan ang kahirapan ay hindi hadlang sa karangalan. At kung saan ang kabutihan ay kayang paglapitin ang dalawang mundong kailanmay di pinaniwalahang magtatagpo. Makalipas ang inang araw, unti-unti nang bumalik ang lakas ni Elmer. Ang sugat sa kanyang braso ay gumagaling na. At kahit pa hindi siya sanay sa buhay sa lungsod, napipilitan siyang tumanggap ng pansamantalang ginhawa. Ngunit sa bawat paggising niya sa malambot na kama at sa bawat kain ng pagkaing hindi niya kilala, lalo niyang namimiss ang amoy ng lupa, ang tunog ng kalabaw sa umaga, at ang payapang pagdapo ng huni ng ibon sa kanyang lumang bubong na pawid. Habang abala siya sa paglalagay ng bagong gasa sa kanyang sugat, kumatok si Clara sa pintuan. Bitbit nito ang isang folder kasama ang maliit na laptop. Elmer, bati niya habang pumasok. May gusto ang nakasaad doon na fully sponsored ang tuition, may allowance at may kasamang training sa aktwal na farm na pagmamay-ari ng Montenegro Group. Ginawan ka ni Papa ng scholarship, hindi ito utang, regalo. At kung gusto mo hindi mo kailangang manatili sa lungsod, pwede mong gamitin ang matututunan mo sa pagbabalik sa lupa mo, paliwanag ni Clara. Tahimik si Elmer. Hindi niya agad masabi kung ano ang nararamdaman. Tila napapagitna siya sa dalawang mundo, ang simple at tahimik na mundong kinagisnan niya at ang bagong mundong puno ng oportunidad, ngunit hindi niya sigurado kung kaya niyang yakapin. Hindi ko alam, Clara, sagot niya habang tinatanaw ang bintana. Parang hindi ako para sa mga ganyang bagay. Wala akong alam sa computer, sa mga diagram, sa mga Ingles-Ingles na yan. Wala ring alam ang iba noong nagsimula sila. Pero natututo sila dahil binigyan nila ang sarili nila ng pagkakataong matuto. Sagot ni Clara. Elmer, ilang buhay na ang binago mo sa baryo mo. Ilang bata na ang napakain mo ng kamote. Ilang matatanda na ang natulungan mong makaani ng gulay. Kung merong taong nararapat matuto ng ganito, ikaw yon. Nagtagpo ang kanilang mga mata.
Wala nang halinlangan sa boses ni Clara. Ito na ang kanyang paninindigan. Hindi ko to sinasabi dahil gusto kitang ilayo sa bukid mo. Gusto ko lang mas marami kang maibigay sa mga taong mahalaga sa'yo. Kasi alam kong hindi lang ako ang nabago ng kabutihan mo. Muling tumahimik si Elmer. Ngunit sa likod ng katahimikan, nagsisimulang gumalaw ang ideya sa kanyang isip. Isang panibagong kaalaman. Isang bagong simula, hindi para sa sarili lamang, kundi para sa mga batang nangangarap din na hindi mamatay sa gutom sa kanilang maliit na baryo. Kinagabihan habang nagpapahinga sa balkonahe ng guest house, nilapitan siya ni Don Raul. Nalaman ko kay Clara na nag-aalangan ka pa raw. Bungad nito habang nakatingin sa langit na puno ng bituin. Opo, hindi ko kasi alam kung kaya ko yon. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong sumubok. Alam mo, Elmer, sabay ngiti ni Don Raul. Nung nagsisimula ako sa negosyo, wala rin akong alam. Anak ako ng karpintero. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Pero natuto akong makinig. Natuto akong magsimula mula sa ibaba. At natuto akong kilalanin kung sino ang mga taong hindi lang magaling, kundi may tunay na malasakit. Lumingon siya kay Elmer. Ikaw yon. At kahit ilang milyon pa ang ibibigay ko sa'yo, hindi nakatumbas ng impluensya mo sa anak ko. Ginising mo si Clara, ibinalik mo ang puso niya. Hindi alam ni Elmer ang isasagot. Para bang biglang naging napakalalim ng kahulugan ng lahat. Hindi na lang ito basta pagkakatagpo sa gubat, kundi isang pagbabagong tumatagos sa puso ng bawat taong nasangkot. Sa munod na linggo, nagdesisyon si Elmer. Tinanggap niya ang alok, hindi dahil sa gusto niyang kalimutan ang buhay sa baryo, kundi dahil gusto niyang balikan ito na may mas malaking kakayahang tumulong. Gusto niyang ibalik ang kanyang kaalaman sa lupang bumuhay sa kanya. Sa unang araw ng klase, suot ni Elmer ang simpleng polo na pinatahi ni Clara para sa kanya. Bitbit ang lumang bag na pinunasan niya ng maigi, pumasok siya sa institute. Maraming kabataan kasama, karamihan ay may mga cellphone, laptop at mamahaling gamit. Ngunit hindi siya nagpadaig. Umupo siya sa harapan, nakinig at itinala sa notebook ang lahat ng bagong natutunan. Lingid sa kanyang kaalaman, araw-araw siyang sinusundo ni Clara matapos ang klase. Hindi ito nagpakilala sa ibang estudyante bilang anak ng CEO. Nakaupo lamang ito sa labas, bitbit ang 2 bote ng malamig na tubig at ilang pirasong tinapay para sa kanila. Paano ang klase? Tanong ni Clara isang hapon. Mahina pa sa simula, pero unti-unti na akong sumasabay. Sagot ni Elmer habang pinupunasan ang pawis. Yan ang gusto ko sa'yo. Hindi ka umaatras, ngiti ni Clara. At sa mga linggong lumipas, hindi lang si Elmer ang natuto. Maging si Clara, natuto ring tumapak sa lupa, magtanim at makinig sa katahimikan. Sa tuwing may libreng araw, pumupunta siya sa malapit na farm training site at nakikisama sa mga aktibidad. Doon unti-unting nagkaroon ng iisang ritmo ang kanilang buhay. Isang simpleng samahan, hindi batay sa estado, kundi sa pangarap. Sa bawat paglipas ng araw, isang katotohanan ang lalong luminaw kay Elmer. Hindi na siya ang dating magsasakang takot sa bagong mundo. Ngayon, isa na siyang tulay sa pagitan ng kahirapan at pagunlad. At sa kanyang tabi, isang dalagang dati hindi niya lubos akalaing magiging bahagi ng kanyang bagong bukas. Gusto kong buhayin ang lupa namin, Clara. Gusto kong ayusin yung sira-sirang bahay, itayo ulit yung kubo. Pero ngayon, mas maayos, mas may direksyon. Ngumiti si Clara. Gustong-gusto ko yang naririnig ko. Kasi yan si Elmer. Hindi lang basta natuto, kundi gustong ibalik yung kaalaman para sa kapwa. Hindi nagtagal, tuluyan ang bumalik si Elmer sa kanilang baryo. Sa tulong ng maliit na puhunan na ipinagkaloob ng Montenegro Foundation at mga kagamitan mula sa kanyang eskwelahan, sinimulan niya ang unang proyekto, ang pagbubukas muli ng dating taniman ng kanyang mga magulang. Pumukaw agad ng pansin sa mga kabaryo ang pagbabalik ni Elmer. Hindi na ito ang dating gusgusing magsasaka na pinagtatawanan ng mga tambay sa tindahan. Ngayon, dala niya ang bagong disiplina. Maaga pa lang ay may plano na sa araw, may listahan ng gagawin, at may pakay sa bawat galaw.
Sa halip na ararong bakal, gumamit siya ng eco-friendly no-till techniques na natutunan niya mula sa kurso. Tinuruan niya rin ang ilang batang lalaki sa baryo kung paano gumawa ng compost pit gamit ang tuyong damo, balat ng saging at dumi ng kalabaw. Walang dapat masayang sa lupa, sabi ni Elmer habang tinuturuan ang mga binatilyo. Bawat tirang dahon, balat ng prutas, kahit dumi ng manok, lahat yan kayang maging ginto ng lupa kung gagamitin ng tama. Isa sa mga pinakamasayang proyekto ni Elmer ay ang pagtatayo ng maliit na silungan para sa mga batang kalye sa baryo. Tinawag niya itong Butil ng Pag-asa Learning Shed. Dito tuwing hapon, nagtuturo siya ng basic literacy, farming techniques at pangarap. Oo, pati yun. Kasi para sa kanya, ang pinakamahalagang binhi na dapat taniman ay hindi lang sa lupa kundi sa puso ng kabataan. Dumadalaw din si Clara tuwing Sabado. Hindi na ito nahihiya na tumapak sa putikan. Sa katunayan, siya pa ang may dalang mga buto ng repolyo at mga librong pambata. Sa tuwing naroroon siya, masaya ang mga bata. At si Elmer ay mas inspiradong magpatuloy. Ang ganda ng ginagawa mo rito, Elmer, sabi ni Clara isang hapon habang pinupunasan ng pawis matapos magturo sa mga bata. Hindi lang ako to. Lahat tayo may bahagi. Kung hindi dahil sa iyo at sa tatay mo, baka hanggang ngayon kalabaw pa rin ang katabi ko sa kubo. Biro niya. Kung sabihin ko mas gusto ko pang kasama yung kalabaw kaysa sa mga politiko sa Maynila. Balik ni Clara, sabay tawa. Ngunit hindi laging madali ang daan. May ilang mayayamang negosyante ang gustong bilhin ng lupa sa paligid ng taniman ni Elmer para gawing commercial poultry farm. Inalok siya ng malaking halaga. Era lang ang katapat niyan, sabi ng isang lalaki habang inaabot ang sobre. Pero hindi iyon ang Elmer na nakilala ng bukid. Ang lupa hindi lang binabayaran, pinangangalagaan. Hindi ko ipagpapalit ang pangarap ng mga batang to para sa tsekeng yan. Umalis ang lalaki na tila nahiya pa sa sarili. Dahil sa kanyang paninindigan, lalong humanga sa kanya ang mga residente. Mula sa simpleng magsasaka, siya na ngayon si Kuya Elmer ng baryo. Tagapagturo, tagapagtanggol ng lupa, at inspirasyon ng mga batang minsang walang direksyon. Isang araw, habang inatanim niya ang mga bagong punla ng talong sa gilid ng palayan, nilapitan siya ni Clara. Elmer, alam mo bang may inimbutahan sa akin mula sa City Council? Gusto raw nilang alukin ka ng special citation bilang bayani ng agrikultura. Natawa lang si Elmer habang iniikot ang mga daliri sa lupa. Hindi ako bayani, Clara. Magsasaka lang ako. Pero ikaw yung magsasakang ginising ang maraming puso. Tugon ni Clara. Ngumiti si Elmer at sa unang pagkakataon, similay sa kanyang labi ang isang ngiting may malalim na kabuluhan. Hindi dahil sa parangal, hindi dahil sa papuri, kundi dahil alam niyang sa wakas nakabalik na siya. At ngayong nasa kanya na ang kaalaman, puso at pananampalataya, hindi na siya kailanman aalis pa. Habang patuloy ang pag-usbong ng bukirin ni Elmer. Hindi lamang mga punla ang unti-unting sumibol, kundi pati na rin ang damdaming matagal nang unti-unting iniipon sa kanyang dibdib. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat ngiting ibinibigay ni Clara, sa bawat pagtulong niya sa mga bata at pakikipagkwentuhan sa mga magsasaka, hindi maikakaila ni Elmer na may isang bagay na hindi niya kayang itanggi sa kanyang sarili. Siya ay nahuhulog. Ngunit sa kanyang puso, pilit pa rin niyang pinipigil ang damdaming iyon. Sapagkat sa kabila ng lahat ng pagbabago sa kanyang buhay, malinaw pa rin ang agwat ng kanilang dalawang mundo. Isa siyang simpleng magsasaka, samantalang si Clara ay anak ng isang bilyonaryo. Kahit pa magkasama sila sa lupa, parang may dingding pa rin sa pagitan ng langit at lupa. At ayaw niyang unahan ang tadhana. Isang hapon, matapos nilang magturo sa mga bata tungkol sa pagtatanim ng sitaw, naupo sila ni Clara sa ilalim ng punong mangga. Pareho silang pawisan, parehong pagod, ngunit magaan ang loob. May dala si Clara na malamig na tubig at pinagsaluhan nila ito sa isang lumang baso. Alam mo, Elmer,
Bungad ni Clara habang pinagmamasdan ang ginagawang compost pit ng mga kabataan sa di kalayuan. Ang dami mo nang nabago rito. Lahat ng tao may ngiti na. Lahat may inaabangan tuwing umaga. Ngumiti si Elmer pero umiwas ng tingin. Hindi ako lang yun. Sama-sama nating ginawa to. Hindi lahat ng tao may ganitong puso, Elmer. Hindi lahat ng tao handang magsakripisyo para sa iba. Ikaw yon. Hindi sumagot si Elmer. Tumingala siya sa langit. Sa mga mata niyang sanay tumitig sa araw, ayaw niyang ipakita kay Clara na may bumigat sa dibdib niya. Kasi kung tatanungin siya, matagal na niyang gustong sabihin sa dalaga kung gaano siya kahalaga, pero palagi niyang pinipigilan. Isang gabi, habang nagpapahinga si Elmer sa kanyang kubo, dumating si Clara. May dala itong tinapay at manggang hilaw na binili sa bayan. Pasensya na kung biglaan, na-miss ko lang ang simpleng gabi rito. Sambit niya habang nakangiti. Bakit hindi ka sumama kay Don Raul sa meeting sa Maynila? Tanong ni Elmer. Hindi ko kailangang sumama. Mas gusto kong mapalapit dito. Mas may saysay yung mga oras ko sa mga batang to kaysa sa mga taong puro pera ang iniisip. Sagot ni Clara habang iniaabot ang tinapay sa kanya. Tahimik silang kumain. Sa lapas ng kubo maririnig ang huni ng kuniglig at malamig na hangin mula sa palayan. Isang sandaling payapa, isang sandaling puno ng kahulugan. Clara, basag ni Elmer sa katahimikan. Patawad kung minsan, iniiwasan kitang tumingin sa mata. Bakit naman? Tanong ni Clara, medyo nagulat. Dahil tuwing tumitingin ako sa iyo, natatakot akong baka hindi ko na kayang itago ang totoo kong nararamdaman. Tila nabigla si Clara sa sinabi. Tahimik siyang napatingin sa kanya, ngunit sa halip na tumalikod, siya'y lumapit. At ano yon? Lumapit si Clara at marahang hinawakan ang kamay ni Elmer. Hindi ko alam kung anong tatahakin natin bukas, pero alam ko to. Gusto kong makasama ka habang unti-unti mong binubuo ang pangarap mo. At kung papayag ka, gusto kong gawin yon, hindi bilang bisita lang, kundi bilang kasama mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Elmer. Hindi niya alam kung ito ba'y panaginip. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng palad ni Clara sa kanyang kamay, napagtanto niyang totoo ito. Totoo ang pagkakataong ito. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, pinisil niya ang kamay ni Clara at sabay sabing, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng panahon. Pero kung gusto mong manatili, walang mas magiging masaya kaysa sakin. At sa ilalim ng malamig na gabi ng bukid, habang tahimik ang paligid at ang mga bituin ay tila nakikinig, unti-unting bumuo ng pangako ang dalawang pusong minsan ay magkaibang mundo. Wala man silang planong perpekto, pero may iisang tiwala na ang kabutihan, pag-asa at pagmamahal ay sapat na simula para sa isang bagong yugto. Mabilis ang paglipas ng mga buwan. Sa bawat araw na magkasama sina Elmer at Clara sa bukid, lalong tumitibay ang pundasyon ng kanilang samahan. Hindi nalingid sa mga residente ng baryo ang matamis nilang pagtitinginan, ngunit higit pa sa romansa ang namamagitan sa kanila. Ito'y isa ng ugnayang puno ng layunin at malasakit para sa komunidad. Ngunit hindi lahat ay sumasang-ayon sa direksyon ng kanilang kwento. Isang araw, dumating ang sasakyang may plakang pamilyar kay Clara. Sa likod ng manibela, si Lucas Vergara, anak ng business partner ni Don Raul at matagal nang ipinagpipilitan kay Clara bilang tamang kasama sa buhay. Malinis ang gupit, mamahalin ang suot, at may tinging parang laging may gustong bilhin. Clara, bungad ni Lucas habang bumababa ng sasakyan. Akala ko'y tapos na ang fase mo sa paglalaro sa bukid. Napasimangot si Clara, ngunit nanatiling mahinahon. Lucas, hindi ito laro at hindi ako dumaan dito para sa face lang. Naglakad si Lucas papunta kay Elmer na noon ay nagpapakain ng mga alagang manok sa gilid ng kubo. Ikaw siguro si Elmer, aniya habang sinusukat ng tingin ang lalaki mula ulo hanggang paa. Opo, ako nga, sagot ni Elmer, hindi nagpapadala sa anyo ng bisita. Hindi ko alam kung anong karisma meron ka at napaikot mo ang anak ng isang bilyonaryo. Pero makinig ka. Hindi ito magtatagal. Babalik din yan sa mundo niya. Malamig na sambit ni Lucas. Bago pa makasagot si Elmer, sumabat si Clara. Lucas,
Hindi mo na kailangan pang magsayang ng oras dito. Kung ang tingin mo sa pagmamahal ay negosyo, hindi mo kailanman maiintindihan ang dahilan kung bakit ako nananatili rito. Umalis si Lucas nang hindi nakangiti, ngunit iniwan ang babala. Pagod na ang tatay mo sa mga kapritso mong hindi mo naiisip. Baka kapag umabot yan sa media, hindi lang pangalan mo ang masira, pati ang kumpanya ng pamilya nyo. Kinagabihan, habang nakaupo sa ilalim ng ilaw mula sa solar lamp na ipinatayo nila para sa mga bata, nag-usap sina Elmer at Clara. Hindi kita pipigilan kung gusto mong bumalik sa Maynila. Bungad ni Elmer. Alam kong mahirap para sa'yo ang lahat ng to. Hindi ko rin naman maibibigay ang buhay na kinagisnan mo. Dot. Huminga ng malalim si Clara. Ang buhay na gusto ko, Elmer, ay hindi nasusukat sa sukat ng bahay o halaga ng sasakyan. Ang gusto kong buhay ay yung may silbi, may laman, at may pagmamahal. Kung iwan ko man to, hindi dahil pinilit ako, kundi dahil pinili kong ipaglaban ka. Pero Clara, ayaw kong maging dahilan ng gulo sa pamilya mo, wika ni Elmer. Ayokong masira ka sa kanila dahil sa akin. Kung masisira man ako sa kanila dahil sa pagmamahal ko sa'yo, handa akong buuin ang sarili ko ulit pero kasama ka. Mariing sagot ni Clara. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isa pang problema ang dumarating. Dahil sa pagtutol ni Don Raul sa kanilang relasyon, sinimulan nitong putulin ang suportang pinansyal para sa mga programang isinusulong ni Clara sa baryo. Isa-isa, ang mga donasyong gamit para sa pag-aaral ng mga bata ay hindi na dumarating. At ang inaasahang pondo para sa pagtatayo ng silid-aralan ay ipinagpaliban. Isang araw, lumakit si Aling Turing kay Elmer. Anak, totoo bang pinutol na raw ni Don Raul ang mga tulong para sa proyekto? Opo, Nay, sagot ni Elmer. Wala na raw budget para sa susunod na batch ng punla at compost. E paano na yung mga batang umaasa sa'yo? Walang sagot si Elmer. Sa loob ng kanyang dibdib, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na baka dahil sa kanyang damdamin, nawawala ang tiwala ng iba sa proyekto. Gabi ng linggo, habang nakaupo sa silong ng kubo, nilapitan ni Clara si Elmer. Bukas, babalik muna ako sa Maynila. Kakausapin ko si Papa. Nilingon siya ni Elmer. Bakas ang lungkot. Sigurado ka ba? Oo. At hindi ako hihingi ng permiso. Ipagtatapat ko ang totoo. Hindi ako uupo para humingi ng pabor, kundi para ipaalam sa kanya na ako'y hindi bata. At ikaw, Elmer, hindi ka laruan. Isa kang lalaking may dignidad at prinsipyo. Kinabukasan, lumuwas si Clara. Hindi naging madali ang pag-uusap nila ni Don Raul. Sa unang mga oras, panay ang sermon ng ama. Tinawag siyang bata, walang direksyon at padalos-dalos. Ngunit hindi natinag si Clara. Kung tingin nyo, wala akong karapatang pumili ng taong mamahalin ko, mas mabuti pang mawala sa inyo ang respeto kaysa mawala sa sarili ko ang dangal. Ani Clara habang nakatayo, taas noo. Nagpatuloy ang kanilang tensyon, ngunit sa kabila ng galit, ramdam ni Don Raul ang paninindigan ng anak. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa anak ang sarili niya. Matatag, matalino at hindi umaatras. Makaraan ang 2 araw, bumalik si Clara sa bukid. Lula ng ban, dala niya ang mga pinutol na tulong. Balik muli ang mga punla, ang bagong timbangan at ang mga module para sa mga bata. Pagkababa niya ng sasakyan, sinalubong siya ni Elmer. Pumayag ba siya? Hindi ko kailangan ng pahintulot, Elmer. Sagot ni Clara, sabay ngiti. Pero sa huli, tinanggap niya na ang puso ay hindi kayang pigilan ng pera. Ngumiti si Elmer. Hindi niya kailangang sabihin pa ang nararamdaman. Sapagkat sa mga sandaling iyon, sapat nang makita niyang sa kabila ng unos, may isang taong nanindigan para sa kanya. Sa lilim ng mga puno at mga tanim nga unti-unting umaani ng bunga, muling tumibok ang tiwala na sa kabila ng agwat ng estado, pag-ibig pa rin ang lulutas sa lahat ng pagsubok. Sa muling pagbabalik ni Clara sa bukid, hindi lamang ang mga batang naghihintay ng kanilang guro ang natuwa. Maging ang mga matatanda, ang mga ina ng tahanan,
at mga kalapit bukid ay muling nabuhayan ng loob. Kasabay ng pagbuhos ng bagong kagamitan at suporta ay ang pagbabalik ng tiwala sa proyekto ni Elmer. Ngunit higit pa rito, ang relasyon nilang dalawa ay lumalim sa antas na hindi na kayang ikubli ng sinuman. Habang abala si Elmer sa pag-aayos ng mga binhing darating mula sa Maynila, si Clara naman ay nag-organisa ng libreng workshop para sa mga nanay sa baryo, pagkakakitaan mula sa gulay. Layunin nitong turuan ang mga kababaihan kung taano gumawa ng pickles, dried vegetables, at simpleng packaging para maibenta sa bayan. Dito lalong namangha ang mga tao kay Clara na ang anak ng bilyonaryo ay kayang magturo sa ilalim ng bubong na pawid, nakasuot ng lumang apron. At abalang-abala sa pagtagpi ng kinabukasan ng iba. Isang hapon, habang nagpapahinga si Don Raul sa kanyang opisina sa Makati, pinatawag niya ang kanyang driver. Gusto kong pumunta sa Nueva Ecija na yun din. Boss, wala po sa schedule. Sagot ng kanyang sekretarya. Hindi ito tungkol sa negosyo. Tungkol ito sa anak ko. Mariing tugon ng matanda. Makalipas ang 5 oras ng biyahe, dumating si Don Raul sa baryo. Tumindig ang balahibo ni Don Raul sa narinig. Ang sinabi ng magsasakang ito ay hindi lamang ukol sa lupa. Tila may kinalaman sa buhay. Lumapit siya kay Clara nang matapos ang klase nito. Anak, Papa, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Clara, baka sa mukha ang alinlangan. Gusto kong makita kung bakit mo pinili ang lugar na to. Gusto kong makita kung sino ang lalaking pinili mong ipaglaban. Tahimik si Clara, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Hindi na siya nagtago ng damdamin, ngunit hindi rin niya inasahan ang biglaang pagdating ng ama. Nasaan siya? Tanong ni Don Raul. Itay? Sabay lingon kay Elmer. Nandoon. Naglakad si Don Raul sa gitna ng bukirin. At sa bawat hakbang, naiiba ang tibok ng puso niya, hindi sa galit, kundi sa pagkalito. Sa wakas, nagkaharap sila ni Elmer. Magandang hapon po, bati ni Elmer. Nangingiting ngunit halatang hindi sigurado sa susunod na mangyayari. Hindi kita pinuntahan para sitahin o pagalitan. Gusto ko lang malaman, bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Hindi ka humingi ng kahit anong kapalit. Hindi mo ginamit ang anak ko para umasenso. Bakit? Sumagot si Elmer habang nakatingin diretso sa mga mata ni Don Raul. Dahil ang taong itinuring kong pamilya, anak ninyo, ay ginising ako sa mas malalim na layunin. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga taong nakapaligid sa akin. At kung anuman ang meron kami ngayon, hindi ito tinanim para gamitin, kundi para alagaan. Hindi agad nagsalita si Don Raul. Tila nabigla siya sa lalim ng sagot. Hindi ito sagot ng taong walang pinag-aralan. Ito ay sagot ng taong may paninindigan. Naglakad siya pabalik kay Clara at sabay sabing, "Ilang taon na kitang pinipilit sundan ang yapak ko sa negosyo. Pero ngayon, mas naliwanagan ako. Mas may saysay ang ginagawa mo rito kaysa sa mga building na tinatayuan natin sa Maynila." Pata, Clara, hindi ko kailanman naintindihan ang puso mo. Pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit mo siya pinili. At kung siya ang magiging dahilan ng mas magandang bukas mo, hindi ako hahadlang. Niyakap ni Clara ang ama ng mahigpit. Sa wakas, ang dingding na matagal nang humahadlang sa kanila ay tuluyan ng bumagsak. Bago umalis, iniabot ni Don Raul kay Elmer ang isang envelope. Wala tong kapalit. Hindi to suhol. Tawagin mo na lang itong bahagi ko sa kinabukasan ng baryo. Pagkakita ni Elmer sa loob, naroon ang donation pledge para sa isang bagong learning center, isang malinis na silid-aralan para sa mga bata, may library, hand-washing station at maliit na greenhouse. Salamat po, tanging nasambit ni Elmer. Habang papalayo ang sasakyan ni Don Raul, tinanaw ito ni Clara at Elmer. Magkahawak ang kamay, magaan ang pakiramdam. Hindi na nila kailangang patunayan pa ang halaga ng isa't isa, sapagkat sa wakas, nakita ng dating saradong mata ng lipunan ang yaman na hindi kayang masukat ng pera. Ang yaman ng pusong handang magtanim, maghintay at magmahal. Isang linggo matapos ang di inaasahang pagbisita ni Don Raul, unti-unting lumago ang proyektong Butil ng Pag-asa Learning Center.
Ang dating simpleng silungan sa ilalim ng punong mangga, ngayoy isa ng konkretong silid-aralan na may bubong na yero, sahig na semento, at pader na may makukulay na guhit ng mga batang sumasali sa klase. Sa tabi nito, may maliit na silid-aklaan, isang washing area, at greenhouse na may tanim na pechay, mustasa, at mga halamang gamot. Nagbago na ang anyo ng bukid. Hindi na ito simpleng taniman lang ng palay. Isa na itong kanlungan ng pangarap. Isang lugar kung saan ang mga dating batang paslit na walang alam sa alpabeto, ngayon marunong ng magbilang, magsulat at higit sa lahat, mangarap. Ngunit higit pa sa pisikal na pagbabago, ang mas makapangyarihang transformasyon ay ang sa puso ni Elmer. Isang umaga, habang pinagmamasdan niya ang mga batang nagtatanim ng kamote sa bakuran ng learning center, napatingin siya kay Clara na abala namang nagtuturo ng mga salitang Ingles gamit ang flashcards. Cat. Ano ang Tagalog ng cat? Tanong ni Clara sa mga bata. Pusa. Sigaw ng lahat. Natawa si Clara. Very good. Napangiti si Elmer habang pinagmamasdan ito. Sa kanyang isip, hindi niya sukat akalain sa dulo ng lahat ng pinagdaanan niya. Mula sa pagkawala ng kanyang mga magulang, pagiging ulila, pangungutya ng lipunan, hanggang sa araw na iniligtas niya si Clara sa kagubatan, ay mauuwi siya sa ganitong tanawin. Isang buhay na may kabuluhan, isang pamilya na kahit hindi dugong tunay, ay pusong buo. Lumapit si Mang Cardo, isa sa mga pinakamatandang magsasaka sa baryo. Elmer, anak, hindi ka na talaga yung dating binata na laging tahimik sa gilid ng palengke. Hindi po, tugon niya habang pinapahid ang pawis sa noo. Pero kayo rin po, ang dahilan kung bakit ako natutong tumayo. Lahat po ng kabutihang ipinasa niyo sa akin noon. Sinusubukan ko lang pong ibalik sa kabataan ngayon. Narinig ko na rin ang plano niyo ni Clara, sabay tapik ni Mang Cardo sa balikat niya. Hindi ko inaasahan, pero natutuwa ako. Wala nang masasaya pa kung ang isang tao ay makakatagpo ng kapareha na hindi lang para sa pag-ibig, kundi para sa layunin. Mumiti si Elmer, ngunit hindi nagsalita, alam niyang may tamang panahon para sa lahat. Ilang araw matapos ang pag-uusap na yon, ginanap ang isang simpleng seremonya sa harap ng bagong tayong learning center. Tumalo ang buong komunidad, mula sa pinakabatang mag-aaral hanggang sa pinakamatandang taga-baryo. May pakakanin ang mga nanay, may pakantang inihanda ang mga bata, at si Elmer ang piniling tagapagsalita ng programa. Tumayo siya sa harap ng isang maliit na entabladong yari sa kahoy, may hawak na mikropono na isinaksak lang sa isang maliit na speaker. Hindi ko akalain na darating ang araw na makakapagsalita ako sa harap niyo ng ganito. Noon, ako yung batang palaging nagtatago sa likod ng kalabang. Ako yung binatang palaging tahimik, hindi alam kung saan pupunta sa buhay. Pero binago ako ng paniniwala ng mga taong naniwala sa akin. Binago ako ng isang dalagang hindi lang nagturo ng salita, kundi nagturo sa akin kung paano bumangon. Tumayo si Clara sa likod ng entablado, pinapanood si Elmer na may kislap sa mata. Ang tunay na yaman, patuloy ni Elmer, ay hindi ang laman ng bulsa, kundi ang saysay ng ginagawa natin sa araw-araw. Salamat sa inyong lahat, sa pagtanggap, sa pagtulong, at sa pagkakaroon ng pananalig na kahit isa tayong maliit na baryo, kaya nating magbago, kaya nating maging sentro ng pag-asa. Kaya kong ibigay sa iyo ang puso ko, Clara, pero hindi ko maipatangakong wala tayong haharaping bagyo. Hindi ko kailangan ng pangakong walang bagyo, Elmer. Ang gusto ko lang, yung kasama kita habang hinaharap natin yun. Hinawakan ni Elmer ang kamay ni Clara at iniluwa ang mga salitang matagal nang nasa dibdib niya. Oo, kasama mo ako. Hanggang dulo. Makaraan ang 3 buwan, ginanap ang isang payak, ngunit makabuluhang kasalan, sa gitna ng bukid. Nakaputing barong si Elmer. Suot ni Clara ang isang damit na siya mismo ang nagdisenyo. Hindi elegante, pero elegante ang bawat tingin sa kanya. Imbes na carpet, dahon ng saging ang nilatagan. Imbes na bulaklak sa altar, mga tanim na halaman sa paso ang nagsilbing dekorasyon. Nagtayuan ang mga bata, ang mga nanay, ang mga matatanda. Nagluha si Don Raul habang pinapanood ang anak na humahakbang sa altar.
hindi para sumunod sa dikta ng mundo, kundi para tahakin ang landas ng isang pag-ibig na binuo sa gubat, tinibay sa bukid, at tinanday sa puso. At sa huling sandali ng araw na iyon, sa gitna ng taniman ng palay, sa ilalim ng langit na bughaw, at sa harap ng mga taong mahalaga sa kanila, nagbigayan ng pangakong walang kapalit sina Elmer at Clara. Hindi ito perpektong kwento. Walang marangyang kotse, walang engrandeng kasal, at wala ring halakhak ng sosyal na lipunan. Pero sa mata ng tunay na buhay, ito ang kwento ng dalawang pusong bumuo ng bagong mundo sa gitna ng kawalang katiyakan. Isang mundo na ang lupa'y sinimulang araruhin ng tiwala, tinamnan ng paninindigan, at ngayon ay namumuma ng pag-ibig.